Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for today's video, pag-uusapan po natin ang paborito ng ilang kalalakihan, si Mia Khalifa. Okay, so kung hindi nyo kilala si Mia Khalifa, siya ay isang dating adult actress. Operant word there is dati siyang adult actress. And hanggang ngayon, kahit tumigil na kasi siya, and she made at least 15 adult films according to I believe sa IMDb yata ako nakita yan, or somewhere in the when I was doing this research, mga kamats, mga kaibigan. Now, meron akong nakitang TikToker, si Zendy, na nagre-react siya. Para siyang si si SS Sniper Wolf, yung stint niya sa YouTube, sa TikTok mostly, and sa Facebook. Tapos eto nga, nagre-react siya sa mga ganitong video. Now, tapos meron din akong isang TikToker na na-discover, etong si Ariela Janzel, na meron siyang sinabi about doon sa pag-bring up sa past ni Mia Khalifa. Okay, so isa-isahin lang muna natin para maintindihan natin yung video for today. Okay, ito muna. Ano to, babe? Uy, gagi, si ano to, diba? Ay. Hindi, mainit kasi yung spaghetti. Hindi naman alam naman natin na pag nag-pop yarn ka, may mga linalagay ka sa bibig mo kung ikaw ay isang babae, di ba? So meaning to say, merong ganyang reaction na talaga, parang gano'n. Pati sila hindi naniwala. Hindi kayo naniniwala, hindi niya kayo isugo yarn. Hindi, mainit kasi kaya hindi niya kayang isubo. That's the main point there. Pero since yung pagsubo nga is an act in pornography, so people are making fun of it. Now, pumunta tayo dito, tas punta tayo dito kay, after nyan, kasi dinilit daw to ni Zendy siguro nakakuha siya ng mga negative comments or whatever, pero dinilit niya na yan and nag-move on siya. So let's go here naman kay ma'am. Okay, pakinggan natin. This is so sad. Alam nyo, yung madalas ko nakikita nagpo-post ng past ni Miss Mia Khalifa ay lalaki. Example is, yung last week ko lang na nakita, yung jowa ni Mary Light, Royce ba yun or Roy? I don't si Roy, remember. May in-stitch siyang video na tinanong yung work ni Miss Mia Khalifa. And yung sinagot niya is like, jewelry maker ba siya or designer? And actually ngayon, yun naman talaga yung job niya, no? Na-involve pa si Roy dito. Hanapin ko nga yun, next content na lang natin si Roy, kasi hindi ko ito may search sa search bar. Tingnan natin kung makikita natin. Sige, ituloy lang muna natin. Mga lalaki, napakunot yung noo. Save na save dun sa pinost ni Miss Zenki. And hindi na ako nagbida-bida pa para i-call out yun. Dahil kahit sino namang mag-call out dun sa lalaking yun, parang hindi naman na talagang tumitino. But on that, si Roy, grabe naman. Actually, hindi naman ma-issue na sila Mary Light ngayon Parang after nung pandemic, parang naiwas na sila ng naiwas. Of course, I'm not sure kasi hindi na sila dumadaan sa newsfeed ko or sa radar ko in general, okay? this one, grabe. I'm so disappointed. Why? Like, I'm a fan of Miss Zendy. Si Miss Zendy kasi magaling din kumanta. Tuloy natin. Hindi siya. Pero hindi ko lang akalain na pati ito magiging laughing matter for her. Lalong-lalo na at babae siya. Alam mo? So parang as babae, dapat bigyan ng empowerment. Of course. Maintindihan mo pagka yung mga lalaking crass yung humor na tinatawag. Kasi alam naman natin na ginawa naman talaga ni Mia Khalifa yon. So, as public figure, since this is a public knowledge naman yung ginawa ni Mia Khalifa about that, even though wala siya sa surface level ng internet, wala siya sa Facebook, wala siya sa TikTok, pero alam nung ibang mga lalaki kung ano yung ginawa dati ni Mia Khalifa. My point here, mga kamatis, mga kaibigan, is that yung kung ano man yung criticism na nakukuha doon ni Mia Khalifa, I think hindi yun above board. Ibig sabihin, sana magets nyo na talagang ganun sa internet. There are people na magjo-joke sa ganun kasi nga it's public record. Okay, tuloy natin.
Like, girls are supposed to uplift other girls. Lalong-lalo na if wala namang maling ginagawa sa yung tao. Because, I mean, Well, that's correct for her. Kung yung kung women empowerment yung usapan, I think I get her point totally. Pero kay Roy, wala ka naasahan doon. Hindi, pag sa ganun, gets naman yung humor ng mga lalaki. Pero I think she has a point pagdating sa babae. Not having a double standard is or whatever. I'm just saying na kapag babae mas dapat ina-uplift yung mga sarili nila, 'di ba? Okay, pero gets ko 'yun. Ako ano na 'yun eh, parang nagbago na kasi talaga ng si Mia Khalifa ng ginagawa sa buhay. Mamaya explain natin 'yan. Tuloy lang muna natin. Pangit yung ugali mo, di babay girl. But on this case, Miss Mia Khalifa is trying her best na maging better every day. She is not determined by her past. Lalong-lalo na, at isa sa mga advocacy niya is i-discourage talaga yung mga girls na correct. Actually, nag-research to seryo, or alam niya lang yung history ni Miss Mia Khalifa. Galing. Pasok sa industry yun. Kasi that is so fucked up. I'm not saying na that is a bad work. You do you. If you consent it, go. But sa case ni Miss Mia kasi it's traumatic. Tapos kasi nga na siya doon well, hindi iba kasi talaga. Meron akong napanood na documentary dati about doon sa mga ganong trabaho. Talagang yung babae is just a piece of meat. Ganon itrato siya ng mga nag-aano doon. Pero there are some countries na okay yung ganon. Culturally speaking kasi dito sa Pilipinas hindi tanggap yon. Although you and I, ikaw na nanonood sa akin, sabihin mong hindi ka nakapanood nun all your life. Of course you have. Ikinlik mo nga ito dahil kilala mo yung babae na nandun, right? So, most likely alam mo yon. Pero I also understand the cultural context of yung mga ganong klaseng type of films, okay? I'm not saying na, well, if we're going to base it on science, it is found that there is such a thing as pornographic addiction. Kasi nga bukod sa it shoots dopamine in your head, meron ka ring ginagawa sa sarili mo when you're watching it. So dalawang happy hormones yung gumagalaw sa katawan mo kapag ikaw ay nanonood ng ganon. That's why it has a very addictive factor. Okay, so meaning to say or yung isang offshoot nun is meron talaga na nagaganon. That's why mas maganda kung hindi mo mapigilan, siguro in moderation mo gawin. But the best way to not get addicted to it is to not even to start it. Pero it's your life. Hindi ko naman makokontrol lahat ng aspeto ng buhay mo, and it would be hypocritical of me to say na hindi pa ako nakakapanood ng ganon. I have. But of course, pinakamaganda talaga kung hindi yun nakakahinder sa day-to-day activity mo. Kasi when it hinders your day-to-day activity, it becomes an addiction. Yun yung masama doon. Okay? Pero gets ko yung point niya. Especially si Mia Khalifa na galing dun sa mundo na yon. So, I guess what she is saying is give her another chance. Tuloy natin. On a daily basis, natitrigger siya. And worse, nanggagaling pa sa kapwa babae niya. At the same time, yung mga comments, grabe, pati babae nag-i-engage. Girls, we are not like this. We are better than them. This is... So, alam mo yun, konti na lang kasi yung kagaya nitong si Miss Ariela Janel. So, I'll give you one clap for that. Okay, so totoo naman, yung sinabi niyang lahat na yon, actually nakasummarize yon dito sa Lad Bible na article. And yun nga, ngayon kasi nag-OOF na lang si Mia Khalifa, and nag-quit siya ng doing that because of the abuse she is getting. Ayan, meron mga podcast about her na sinasabi niya yung experience niya doon. And grabe talaga yung, kasi si Mia Khalifa kasi, she came from a very conservative background. Kasi if I'm not mistaken, Muslim yata siya, or Muslim yata yung heritage niya, and bawal yun, haram yun para sa mga kapatid nating Muslim. Pero she still went through it, diba? She had surgery, and nung naging mas sexy na siya, she tried that. And of course, nandun din kasi yung idea na
it's quick money. Kasi if I'm not mistaken dito, papasensya na dun sa mga fans ni Mia Khalifa. I think nakapag-aral naman siya, pero she chose this path because of the quick buck, 'di ba? May mga ganun talaga, wala tayong magagawa doon, 'di ba? Pero ayan, 'di ba? So so siya ngayon nagbago na siya, and she is trying to be an advocate of wanting girls to have more in their lives. Ibig sabihin, kung makakaiwas kayo, umiwas kayo. Yun yung kanyang advocacy, di ba? So wala namang I think it's a very noble advocacy, pero you cannot control talaga the internet on a macro level kasi macro na yung ano niya, yung kanyang pagkakilanlan hindi lang siya basta simpleng porn star. She is a celebrity na halos, di ba? So yun nga, pero I guess siguro just don't let her past dictate kung ano yung magiging future niya. Of course, people make mistakes. Siguro may second chance pa to Yun yung idea yung pinaka-thesis statement siguro nung sinasabi ni Ma'am dito na kung ikaw yung babae na wag ka nang gumatong kay Mia Khalifa, bagkus ibahin mo yung daan patungo sa paroroonan. Siyempre, itong si Zendy siguro wala, she's ano ba yan? Si Merilite yan siguro, she's just making laughs sa mga ganyan. Pero kayo, anong sa tingin niyo mga kamads, mga kaibigan? May second chance pa ba si Mia Khalifa in life, or talagang tattooed on your mind na to? Yun lang naman, mga